Hatol ng Koneho. Ito ay salin sa Filipino ni Vilma C. Ambon. Nang unang panahon na ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigre naghanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakaalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay napiko. Sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumabasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Tulong, tulong. Muli niyang isinigaw. Isang tigre. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita malilimutan habang buhay. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad. Pagpatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali. Huwag mong isipin iyan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis ang nakakaawa ang tinig ng tigre. Balik ang lalaki upang tulungan ito. Gumapang ka dito. Dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Di ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom ako, hindi ako kumain ng ilang araw. Sandali! Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Ang wika ng tigre. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng mga tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Taon ang binibilang namin upang lumaki. Pag kami malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at paggawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob. Huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at kinungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at pinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, mula kami may silang nalilingkod na kami sa mga tao. Kami mga baka ang nagbubuhat na mabigat nilang dalihin. Inaaraw namin ng bukid upang makapagtanim sila. Subalit, anong ginagawa nila kapag kami tumatanda na? Pinapatay nila kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa ano-anumang bagay. Kaya huwag mo akong tanungin sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na yung tao na yan. Wika ng baka sa tigre. Tignan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulok-suluksong koneho. Sandali! Tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre.
Pakiusap, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng isang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligay na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro niyo sa akin ang daan patungo doon. Ng kuneho. Turo ng tigre at ang lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin. Sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Malon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Ika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang pagtukso.